Inaalis natin sa equation na yung kakaisip na natin na mababawasan yung ating konting ipon, mangungutang tayo, ay hindi na tayo magpapatingin sapagkat everybody deserves affordable access to quality healthcare. Kung gusto namin sa health card, malakas ang loob mo na magpapatingin ka kagad. Hindi mo iisipin na baka may babayaran ka. Kung makukumbinsi namin ang marami, lalo na kung kami papalarin, just maybe we have this one opportunity, Christian, to do it right. Sa episode na ito ng VoteWise, silipin natin itong isang party list group na magsusulong daw ng health card para sa bawat Pilipino. Kausapin natin ang top nominee ng grupong Heal PH na si Dr. Eric Tayag. So bakit kaya siya nagdesisyong pumasok sa politika? Isa po kayo sa mga tumatakbo sa pagka-party list dito sa darating na eleksyon. Unang-una, pag-usapan natin itong Heal PH. Paano po ba nabuo ito? Contracted form to, Health Alliance PH. So, Heal PH Party List number 152 sa Balota. Nagkataon na maraming usapin sa universal healthcare at nagsama-sama yung grupo, 10 kaming nominee, kaya lang ngayon wala na lang, nagkaroon kami ng mga realignments. Ako na ang unang kinatawan o nominee ng Heal PH Party List. Pangalawa si General Benny De Leon na naging Undersecretary ng Department of Environment and Natural Resources. Pangatlo ay si Andrew Jimenez, isang optometrist. At ako nga sa 35 years na panunungkulan ko sa Department of Health, nag-retire ako nung 1 taon. At ako'y na-imbita dahil sa malawak na pananaw ko at karanasan sa universal healthcare. Sabi ng grupo, kung kailangan natin na isulong ang ating adhikain, kumuha tayo ng mga nominee na talagang tunay na isusulong yung ating adhikain. Nagkataon naman, nang sumali ako ay hindi na kailangan magdebate, mukhang iisa nga lang ang gusto namin. Itong mismong grupo, kailan po ito naitayo? Ito ay mahigit ng halos 2 taon na, nang ako po ay natawagan nila, ako'y nabigla sapagkat ayokong sumali sa politika. At ako na may pinagbigyan para mag-isip ng ilang oras lamang at kailangan ko pang tawagan yung mga kapatid ko sa Amerika. Gayun din, ayon din nila na napagsabihan pa nga ako na ang politika ay isang malaking kawali na punong-puno ng uling. Kahit na iwas ko, maulingan daw ako. Ang sabi sa akin na dahil ako yung panganay sa 6 namin magkakapatid, although 5 na lang kami, nung namatay yung sumunod sa akin 3 years ago, sabi sa akin ikaw kuya, ang puti-puti mo naman, baka mauulingan ka. Okay. Hindi ko masagot yon. Ang sinabi ko na lang, hihingi ako ng sign kay Sacred Heart. Sa community kasi ako nakatira, Christian. Nilalakad ko lang yun tuwing linggo. 4:30 na umaga, nandun na ako sa simbahan. Ang misa, 5:30 a.m. pa. Nagbigay naman sa akin ng sign si Sacred Heart. Kaya hindi na kami nagdebate ng mga kapatid ko. At kasama na nga ako sa Heal PH Party List nung pumunta kami noong October sa COMELEC para magrehistro. Itong grupo na buo more than a year ago. So this was... Yung Heal PH Party List, Opo. bali latest edition lang ako. Pero yung grupo more than a year ago na po. So ibig sabihin, this was formed after the pandemic. Ganon lumalabas. So nung nag-apply kami, more than a year na yung party list. Okay. At that time, may libo 500 na yung miyembro niya. Nagiging movement na nga pero hindi masyadong maingay siguro sa marami, but in our own little way,
Dahil sa yung mga nominado ay may kanya-kanyang network katulad po sa Department of Health, medical societies, miyembro rin ako ng Rotary. So, yun ang aking nilalapitan para sa suporta. Si Dr. Busuego na dating Assistant Secretary ng Department of Health ay nakabase naman sa Mindanao, kaya siya naman ang humingi ng mga suporta at nakikiisa sa marami para paigtingin yung aming kampanya dyan sa Mindanao. Okay. Ang impression po, Doc, ng marami ay kung gusto raw nila maging kongresista o maging bahagi ng mababang kapulungan, pinakamadaling ruta raw yung party list. Pero that's arguable. Dahil pag tinignan natin ngayon yung party list system, kahit inisip ng iba, mukhang madaling maging congressman pag dito dumaan. Masikip, di ba? What made you think na kayang makalusot given the landscape now? Alam mo, nagmi-meeting kasi kami linggo-linggo, inaalam namin kasi meron kami mga social media platforms. Ang ang aming inaasahan ay yung awareness at voter preference sa aming social media platforms. Unti-unti naman yon, nasa halos 500,000 na yung followers namin sa HillPH Party List. Saan platform po? Sa Facebook, lahat na yun na kailangan ma-register sa Comelec yun eh. Instagram, TikTok, X, lahat ng social media platforms na i-register naman namin sa Comelec. Pero ang pinakamaraming exposure namin ay yung sa aming Facebook account. Sa naranasan ko sa mga nakalipas na buwan sa pangangampanya ay yung sinabi mong madali, mahirap. Oo. Unang-una itong HillPH Party List, ngayon lang lamang sumali sa eleksyon na 'to. Marami ng mga party list na nung unang panahon pa at paulit-ulit na silang nanalo. Kaya lang, naniniwala naman kami na kahit na 156 yung party list na narehistro sa Comelec, ay umaasa kami na ang aming party list ay mapipili. Hindi kami nawawalan ng pag-asa, Christian, lalo na nang nilalabas yung mga survey. May panahon nga ng estimated preference lang sa amin 0.0%. Ngayon. Oo, tapos sa mga after 2 months, umakyat sa 0.1%. Hindi namin alam yun kung pagkakatiwalaan namin yung survey, pero sinabi na lang namin na hindi lamang yun ang basehan, baka naman magkaroon tayo ng breakthrough. Lalo na maingay ngayon na marami sa mga boboto ay parang sila ay nababaling doon sa We Want Change. Okay, bago natin himayin yung plataforma ng HillPH, no, puntahan po muna natin yung realidad dito sa party list system natin. Marami mga organizations na sinasabi na iba, peke yung advocacy, yung mga nominees hindi naman talaga galing sa sektor na yon. Iba funded by big businesses or political dynasties. In the case of HillPH, malinis ba kayo sa ganito mga entanglements? Unang-una, nang nirehistro yung HillPH Party List and pwedeng i-check yan ng mga kababayan natin sa Comelec, we are not representing any marginalized sector. Kami ay nakarehistro as a party list kasi nung nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court, ang party list ay hindi lamang doon sa mga marginalized sector. National, regional, and local. Yes, kami ay nakalista as regional sa National Capital Region. Subalit sa kampanya namin ay lumabas kami sa National Capital Region kasi national ang aming level as a party list. Kaya yung kinento ko sa iyo, meron sa Mindanao at dadagdagan ko, meron kami sa Visayas, mainly sa Cebu. May network na rin kayo? May network. Kasi yung si Andrew Jimenez at saka si Ed Chowa ay Cebu-based. So sila naman yung gumagawa ng paraan para
tumaas yung aming awareness at saka voter preference. Ngayon, sa adhikain namin ay nakantyawan din kami, Christian. Ah, Puro pangako, malamang sa hindi nambubudol yan. At mamaya nga, kung may papaliwanag ko sa yung adhikain, ay maintindihan mo kung bakit ganun yung pananaw sa amin. Pero unti-unti habang pinaliliwanag ko at ng mga kasamahan ko kung ano talaga yung sinusulong namin, doon nila nakukuha yung ibig naming mangyari. Kaya nga, ah, kalahati sa mga nominees ng party list ay talagang mga doktor. Mm. Oh, yung isa, si Attorney Nick Lutero, ay nangasiwa sa Regulations Bureau ng Department of Health. Nakakasabay niyo Oo, po. tapos naging ano pa yan, OIC pa ng Food and Drug Administration. Kaya yung pinagsama-sama naming karanasan at kaalaman ay mahalaga para sa universal healthcare Okay. na kung tutuusin ay mag-aanim na taon na kailangan magkaroon na ng evaluation. After 5 years kasi nakalagay sa batas, ano na nangyari? Mm. Tayo ba ay talagang papalapit sa itinalagang mga targets ng universal healthcare o paurong? Okay. Yun ang hindi natin laman ngayon. Pero mas o menos, meron kaming masasabi nating mga datos na nagsasabi na mukhang papunta nga sa target pero may mga kailangan pang ayusin. Malaking ayusin. Doc, for the record lang, meron bang political dynasty o malaking negosyanteng nasa likod ng grupo? Walang political dynasty pero suportado kami ng isang grupo na may kinalaman sa kalakal sa industriya ng kalusugan. Ano ba to? Pharmaceutical? Hindi naman. Hindi po, insurance. Insurance. Opo. Okay. Sige. By the way, kasi... Kaya nga ang tinutumbok namin yung universal healthcare. Okay. Pwede bang malaman kung anong grupo ito? Are you at liberty to talk about it? O naman, ikaw nag-parking kanina, nakita mo na International Marketing Group. Okay. 35 years naging bahagi ng Department of Health si Dr. Tayag. Isang eksperto pagdating sa infectious diseases at epidemiology. Kalaunan naging Undersecretary, Chief Information Officer at tagapagsalita ng DOH. Natagurian din siyang The Dancing Doctor. Matagal kayo nakilala sa media as the dancing doctor, no? For a while, you were the face of the DOH, di ba? There was a time. Nakatulong ba ito dun sa panliligaw niya sa mga botante? So far. Alam mo, meron kami kasing social media team. Okay? At sabi ko nga sa kanila ay gamitin niyo na ako kasi ako yung dancing doctor. Although nung sa umpisa sabi ko, huwag niyo akong pasasayawin. Natawa yung social media team. Dr. Tayag, ano naman yung sinasabi mo? May bansag ka ng dancing doctor. Yung iba nga, hindi naman sumasayaw. Tapos ikaw, na dancing doctor, hindi sasayaw. Parang sintonado yung Dr. Tayag. Kaya nga, makikita mo, may mga reels kami sa TikTok na sumasayaw ako. Nilalagay ko lang sa lugar. Ayoko naman yung parang yun na lang ginawa ko at kasi naalala ko nung Christian nung nakasabayan ko yung Cebu inmates sa dengue. Nakatikim na rin ako ng bashing. Sabi rin Dr. Taya, kaya dumadami yung dengue kasi wala kang ginawa kundi sumayaw lang. Ako naman, ang paniwala ko naman ay may iba't ibang paraan sa pagbigay ng mensahe. So, naging style ko yon. Nagkataon lang na ako'y nabansagang dancing doctor. So, naging opportunity yon. Naging paraan nga yun, dahilan para mabigyan ako ng Career Executive Service Award ng 2017. Kasi kinilala nila yung ambag ko sa health promotion. Okay. Itong insurance group na nagbabak sa inyo,
How can you assure the public na if you're given the opportunity to serve in the House, hindi ito magiging conflict of interest sa inyo? Unang-una, nung nalaman ko na yung party list nga at yung origin niya, nilinaw ko na no strings attached. It's only about the uh, alignment ng gusto nila kasi makikita mo, Christian, may health expenditures tayo tapos may sources of funds. Yeah. Pag tinignan mo yung national health accounts, kasama rin yung budget ng DOH, budget ng local government, ibang government agencies, yung PhilHealth, at saka HMO. Okay. Pag pinagsama-sama lahat yun ang perang available na tatapat sa ating health expenditures. Kaya lang, nang kwinenta namin at kami ay nakipagsangguni sa mga ekonomista, ang total health expenditures natin ay aabot ng 1.4 trillion pesos. So, Ngayon, pag tinignan mo yung pag tinignan mo, ginugol mo, ganun, sa National Health Accounts ng 2021, nasa 1.2 trillion pesos. So, nag-extrapolate kami, abot yan ng 1.4 trillion pesos. At yung available lang na pantapat doon, pag pinagsama-sama mo na lahat yun, 700 billion pesos. malaki yung So, kulang. ibig sabihin, may gap tayong 700 billion. At sino magpupuno nito? Tayo, out-of-pocket cost. Sa konstitusyon, ang mga mahirap nating kababayan, dapat libre ang kanilang medical care. Hindi naman tayo lahat mahirap. So, ang universal healthcare, dapat magkaroon tayo ng affordable, quality, access to affordable, quality, comprehensive healthcare. So, ibig sabihin yan, nung nag-usap-usap nga kami at habang fine-tune namin yung aming sinusulong, ay puntuhan natin yung out-of-pocket cost. Paano? Sa pamamagitan ng health card. Kaya kung makikita mo, pupunta ka sa aming social media platform o kahit sa mga inilabas naming mga tarpaulins poster, nakalagay doon ay may pag-asa ka na sa health card. So, imagine this na ikaw ay na-ospital at ibabawas doon halimbawa matapos na ikaw ay magamot, lalabas ka na ng ospital, meron kang tatanggapin na hospital bill. So, ibabawas dun yung senior citizen discount kung ikaw ay senior citizen. O kaya naman kung person with disability ka, kasama na ron. Lahat ng maibibigay ng HMO, kung nagkaroon ka ng HMO. Meron. Oo, kasi yung mga OFWs natin, employer nila, nabibigyan sila ng HMO card. Tapos ibabawas pa ron yung PhilHealth reimbursements. At pag nasa government hospital ka at kasama sila doon sa network ng no balance billing at ikaw ay na-assess ng social welfare doon sa ospital, wala ka nang babayaran. Na-eligible ka. Yes, kasi yun, zero kagad yun. Pero kung hindi ka aabot doon sa antas nila, may matitira pa rin babayaran. In out of pocket. Yes, ito ay pwede mong iutang, pwede ka mag-promissory note, depende kung ano yung policy ng ospital. Lalabas dyan, out of pocket yun. At hindi lamang sa inpatient, sa outpatient, mas malaki ang out of pocket cost. Kasi talagang bibilin mo lahat yun. So how do you intend to address this? Ito, the health card, katulad ng iba, malaking bahagi nakukuha sa tax. Tax-based din to. Pero may accountability dito yung local government. Kasi nakita namin yung universal healthcare, dapat itong mga local government na to ay meron ng na-create o na-establish na special health fund. Yes. Kasi itong special health fund, ito ang pagkukunan nila ng pondo na pwedeng i-allocate nila para sa sweldo, itaas yung biyaya, ayuda na ibibigay sa health workers. Pwede sa modernization ng infrastructure nila. Pwede sa mga gamot, kagamitan, laboratory. So, side by side, dun sa ginagawa naman ngayon ng PhilHealth,
na meron silang konsulta package Yes. at pagkatapos, dahil sa nalagay sila sa isang kontrobersiya, ay bigla nilang tinaasan, in-expand yung PhilHealth coverage. Pero sa kwenta namin, kulang pa rin yun. Itong out-of-pocket ngayon, magiging tax-based, may accountability yung local government, at meron din na contribution ang mga nakakaangat sa buhay. Kasi ang ibig sabihin namin na wala ka nang babayaran is at the point of service, yung health card na yun na ang panabla mo sa out-of-pocket expense. Kasi may nilagay na, no? Kumbaga sa card, may pondo yung card na yan. Okay. Ilan yung target yung mag-benefit dito sa health card? Nang tinignan namin yung timeline, if this is even achievable, ang daming probabilities, assumptions, lumalabas sa loob ng 5 taon, pwede. Ilan? Pero may lahat tayo. Universal. Yes. So yan ay umuugma doon sa universal healthcare. Subalit, it doesn't happen as quickly as you want it kasi maraming reforms na dapat mangyari. Halimbawa, may health card ka nga, wala namang ospital sa lugar mo. O kaya may ospital doon, basic lang yung naibigay. Hindi nabuo yung healthcare provider network na sinasaan doon sa Universal Healthcare Act o batas. O kaya naman, yung mga nurses natin ay nag-alisan na lahat sa anumang dahilan, wala nang titingin, yung mga doktor natin ay hindi na rin ganong trained para sa mga specialties, lalo na ngayon na ini-expand yung mga specialty centers. So, parang sa gano'n, hindi naka-concentrate sa Metro Manila. So, ang sabi namin, by stages yun. So, yung unang-una, hindi na tayo lalayo doon kasi nakalagay naman sa Constitution. Pag mahirap, ay dapat wala nang babayaran. So, ito yung no balance billing. So, tutuloy yan. Ngayon, sa mga public hospitals, ay committed na ang ating pamahalaan para sa no balance billing. Sa private sector, malaking question mark. So, dahil sa dapat masama sila sa healthcare provider network, ito ang opportunity na kailangan matap din natin yung yung private hospitals o private sector. Yan ay tatakbo between the second and third year. So, ang mangyayari, Christian, yan, sa unang taon, yung usual muna habang inaayos yung lay of the land kasi saan ba yung critical yung mga ospital na kailangan. Kasi sa ngayon, nasa 1,351 yung ospital natin. Mga 700 plus private hospitals. Tapos 65,000 lang yung beds natin. Ang target natin dapat ay 1.5 beds per 1,000 population. May mga lugar tayo nasa 0.5 lang. At sa ngayon ay nasa 1.3 per 1,000. Kulang. Lalo na kung idadagdag pa natin yung specialty center. Pero nagkaroon tayo ng breakthrough nung pandemic nang na-introduce at unti-unti nag-expand yung telemedicine. Yes, So, gagamitin natin yung technology na yun. Doc, clarify ko lang. Itong rollout ng card, lahat magbe-benefit. Paano yung mga capable naman na mag-out of pocket? Kasama nga sila sapagkat sila ay maaaring magdagdag dun sa pondo sapagkat ang services nito is from basic to comprehensive to specialized. Kasi, Christian, iba-iba yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Marami sa atin ay maaring nandun at natututukan na yan at kailangan ituloy pa sa 3 top leading causes of death. Ang una-una ay yung sa heart disease, atake sa puso. Pangalawa ay cancers. At pangatlo is strokes. Catastrophic to. So, dapat mabalasan natin yung health card na sa catastrophic. Pag catastrophic
Christian, kahit mayaman ka, susuko ka. Maraming nangyari niyan sa pandemic. Sumuko ang maraming mayaman, hindi talaga kakayanin. Kasi, maring mayaman ka, but you're not liquid. Yeah. Ibig sabihin, wala kang available cash, nakatali yung sa property mo, magkangailangan ka pa rin. So, kaya nga yung iba, kahit na lahat ay may PhilHealth benefits, ay gumagawa pa ng paraan. May iba, dalawa, tatlo pa yung HMO para lang sa ganon. It will guarantee them na kung may babayarang out of pocket, Covered hindi yan. mabigat. Oh. Ito, Doc, I suppose this would require legislation. Ito yung pinaka-sinusunod Yes. niya. Oo. Okay. Magkano yung total cost ito pag ni-roll out itong project niya, itong health card? Itong health card na to, so ganito ang mangyayari. Di ba pinaliwanag ko sa iyo na 1.4 trillion pesos yung health expenditures, tapos ang kaya lang 700 billion. So ang tanong namin, masyadong malaki itong 700 billion kahit kung ita-tax base natin. Please remember, sa PhilHealth, balak pa nilang ibaba yung premium from 5% to 3.5%. At meron silang kulatilin doon, pag 100,000 a month ka or up, hanggang 5% ka nilang doon. Base na yun. So, kahit na anong yaman mo, ibe-base lang sa 100,000 a month. So, yun lang kinukolekta. Yung PhilHealth nga, hindi malinaw. Sinubaybayan ko kasi yung mga hearings sa PhilHealth, lalo na nung sa Supreme Court arguments, at tinintay natin sa May 3 deadline nila para magbigay ng huli nilang mga pananaw tungkol doon, ay kailangan pa rin na maintindihan ng mga kababayan natin na tax-based pa rin yan. Subalit dahil sa 700 billion, ang tanong namin, pwede ba natin babaan yung health expenditures? So, isa sa mga practical yan, sa pag-ikot-ikot namin, nagta-town hall meeting kami, ang sabi nila ay, bawal magkasakit. Kasi pag na-hospital ka, mas magastos. Yeah. So, balik tayo doon sa primary care. Mahina yung primary care natin. Yun ngayon lang, maraming taon na inaayos ng Department of Health. Pati nga yung PhilHealth ay nakisawsaw na rin. Ito, yung consulta package nga. Kung mababa natin yun, we can only, nang kinompute namin, from 1.4 trillion, pwedeng mabawas natin doon 300 to 400 billion. Kahit na magawa yon, may 300 pa rin tayo billion na shortfall. So, ang sagot doon, itong 700 billion ba, pwedeng madagdagan. So, ginagawa na yan ng PhilHealth. Pero kahit anong gawin ng PhilHealth, dahil sa actuarial yung kanilang formula, they can only contribute so much. At kung taxes naman ng pag-uusapan, yung sin tax, yung taxes na pwede namin i-legislate para mailagay dun sa health card, itong 700 billion dapat tumaas. So, either yumaman tayo, maganda yung tax, tataasan yung budget allocation sa DOH, yung mga local government, dahil sa mataas na yung kanilang ira, ay baka mag-contribute doon at sa special health fund nila. So lahat yan, kung mabubuo natin yan at makukumbinsi namin ang marami, lalo na kung kami papanarin at mailatag namin kaagad dyan, ay just maybe we have this one opportunity, Christian, to do it right. Alam mo yung opportunity na yun, parang bintana yun eh. Hindi siya parating nakabukas. Unti-unti nagsasara yun. Pag nagsara yun, we will miss it. Yung pagro-roll out, that can be a challenge, no? O baka nga maging nightmare. Kasi ano ba yan? Physical IDs to be given to individual Filipinos? Physical IDs, it can be a combination of digital, katulad ng may pagkahambing yan. Pinag-aaralan na yan ng aming IT. Kasi national ID was a challenge eh. Yes. We don't want to go that way. At being practical lang, you can lose the card anytime. So kahit may, nabigay yung card, nag-register ngayon, kahit na kinabukasan na ibigay, iba-iba yung kasi yung health card na yon,
maaring hindi mo pa gagamitin. So, Nasa database ka lang. yes, pero nasa database ka. So, dahil may database yun, we are banking in on our IT capacity. Mm. So, may assumption doon, okay tayo sa IT, other agencies will be up to par, global standards tayo, hindi yan ma-hack kasi may personal information yan. At ang tingin namin sa health card ay hindi lang yung pondo, kundi nandun yung katauhan mo in terms of health. Yung sakit mo, ano yung mga gamot na iniinom mo, para may check and balance na rin doon sa health card. Yung advocacy niyo very specific and your proposed legislation is also very specific. Pero so far, kumusta yung reception ng mga tao when you're communicating this? Nang kino-communicate namin nila before we are able to explain to them, yung pinaliwanag ko sa yung health accounts, health expenditures at saka gastos, ay parang sawa na sila kasi marami nang nangako raw sa kanila na ganun. Mm. Pero ang ginawa namin sa mga town hall meetings namin, tinatry namin yung kung gaano sila ka-receptive kung may health card. Sa kultura ng Pinoy, yung card na yon entitlement. So, kahit sinong may card, lumalakas yung loob mo. Kahit na kung credit card yun, may babayaran ka, mataas yung interest, malakas yung loob mo na to get the goods and services. So, ang gusto namin sa health card, malakas ang loob mo na magpapatingin ka kagad. Hindi mo iisipin na baka may babayaran ka. Kasi one that pushes us to see a doctor is, well, affordable yun. Wala tayong babayaran. Para mabawasan yung takot. Yes, kasi may nangyari, Christian, yung bukol niya. At ito, paulit-ulit na nakikita natin sa media, nire-report yan. Kasi liit lang ng tagyawat yung bukol. Hindi siya nagpatingin kasi hindi dahil sa binaliwala niya, kundi kinakabahan siya baka malaki sisingin sa kanya. After a few months, kasing laki na ng ulo niya yung bukol. When finally, he decided na magpatingin, tinanong siya, ba't hindi ka nagpatingin nung maliit pa na? Sabi niya, wala akong pera noon. So ngayon may pera ka na. Wala pa rin akong pera. So inaalis natin sa equation na yung kakaisip na natin na mababawasan yung ating konting ipon, mangungutang tayo, ay hindi na tayo magpapatingin. Inaalis natin sa equation sapagkat everybody deserves affordable access to quality healthcare. So far, dito sa campaign trail, what do you find most challenging? Ang most challenging dito, halimbawa, ay saan kami dapat mag-concentrate. Here are the facts. 40% ng magiging botante ay the young generation. Millennials and Gen Z. Yes, from 18 to 40. So, nang tinignan namin yan, the young generation will not prioritize health, most of them. Kasi bata pa ako. Hindi pa iniisip. Healthy. Ay, wala, hindi iniisip. But when we talk to them, hindi nyo iniisip, pero kayong breadwinner, one or two sa pamilya mo, tatakbuhan kayo. Yung lolo mo, lola mo, nanay mo, they're getting older, sa'yo pa rin ng bagsak nun. Yung privileges mo sa'yo lang. Baka hindi transferable sa kanila. At kung meron man, limitado. So, think about it. Number 2, ay may kinalaman yun na Christian sa voter turnout. So, 68 million yung boboto. Sabi nila, pag midterm, mas marami yung voter turnout. Kung nilagay natin sa 80% yan, mga 52 plus million. Pero noong 2022, 10 million yung nawalang boto sa party list. Oo. Either hindi nila nakita na nasa likod ng balota, o sana makita nila na kami number 152. Kasi kung isa-isahin mo yun, ini-random na yun ng Comelec, ng grapho ng Hindi na siya alphabetical parang dati. Oo. So,
yung iba, baka 3 pa yung bilugan. So, hindi na mabibilang yon. So, yung 52 million, halimbawa, alisin mo rin yung another 10 million, 42 million ang pag-aagawan ng 156 party list. Iyan threshold ay 2% to get one nominee. At kami naman sa Hill PH Party List, inumpisahan namin yung campaign, all 3 nominees should Get to in. get the vote, get in. Kasi So, 3 na kagad yun na aligned. so you'll need at Yung- least 1 million. Tama ba? Ang mga hanggang 2 million. 2 million para sigurado. It's possible kasi may mga leading party list ngayon na ang ini-expect pa nila abot ng 7 million. Pero Sobra-sobra. hanggang tatlo lang sila. Sobra-sobra na yun. 2 million lang, pasok na yung 3 million. So kung 7 million, parang nasayang yung 5 million doon na sana naibigay sa ibang party list. Pero ang big factor hindi natin alam kasi Oo nga. kung papupunta sa iyo, hindi. Ang paglalabanan dyan, yung turnout mismo, yung boboto for Yes. party list, tapos dun papasok yung formula. Yes. Mm. Yun ang magiging ano. Kaya kami, tuloy-tuloy pa rin. At yung tinanong mo nga kanina sa political affiliation, hindi kami lumalapit sa mga politiko. Yung binigay mo nga kasi hanggang 70% ay nakapamili na yung mga At saka local isa pang challenge dyan, candidates Doc, natin. yung mga political clans, may sarili silang party list. Yes. So, hindi na natin, kaya kahit anong gawin mo, ito nga, ang ginawa namin kay Dr. Willie Ong. Yeah. Okay. Nung nag-announce siya, we tried to reach to him. Pumayag naman siya, lalo na nalaman niya there was alignment. Kaya lang, nag-iba yung aming expectation dyan kasi bigla nag-back out si Dr. Willie. Naintindihan Senator. naman namin kasi yung health. Pero nagulat kami, sabi niya, hindi, patuloy ko pa rin kayong tutulungan, susuportahan. So, katunayan, may mga posters kami na talagang si Dr. Willie Ong na lang yung nilagay namin. Okay, ito nga makikita nila katabi namin si Dr. Willie Ong. So, ayaw naman namin sabihin na parang suntok sa buwan. Malakas ang loob namin kasi ang health sa paulit-ulit na survey ay isa sa priority ng ating mga kababayan. Totoo naman yan. Well, maraming salamat, Doc Eric Tayag, for Okay. joining us. Ito po sa Facts First Vote Wise. Uulitin po. So anong tingin nyo?